amoy tae. Amoy na amoy. Naka sports mode na tayo. Yan na, yan na. Pumiga na. Ang lakas na nga. 1,000 R. Mga kapatid na naka-Kawasaki, pero ito talaga sulit na sulit. Ako talaga, promise, sulit na sulit. More practice pa. So sa mga hindi pa nakakapunta sa bandang South, sa bandang Batangas, papuntang Pier, tuloy nito, no? Naka-reload pa yan. Bigla humihinto eh. Good morning everybody. Dito tayo ngayon at pupunta tayo sa Batangas. Sana maayos yung aking GoPro at lagi na lang nakatutok sa baba. So puro na lang nakatutok dito sa instrument panel, di na nakikita yung dinadaanan ko. So this is our first time na maglo-long ride gamit itong say 900. Uy. Hindi nag second gear, nag neutral. Ang saya-saya. Yan. Ang tagal-tagal ko na nagmumotor, ngayon ko lang nalaman na yung pumuputok-putok sa aking exhaust is diesel pop lang pala. So akala ko ano siya, backfire, kaya medyo na-alarma ako eh. Diesel pop lang pala. Akala ko backfire, kaya medyo na-alarma kasi ako. Kasi masama sa engine daw yung backfire. So ang pagkakaiba ng diesel pop sa backfire is yung diesel pop tuwing magde-decelerate ka, pero kang naririnig na parang pumupugak-pugak na mahina. Hindi naman mahina actually, malakas siya, pero compared to sa backfire na sobrang lakas, nakala mo pumuputok na baril o pumuputok na labintador. Ganun ang pagkakaiba ro ng tunog nun. So kaya tinawag na diesel pop is deceleration pop. And it's normal naman daw doon sa mga big bikes at sa ibang mga motor na mayroong diesel pop tuwing nagde-decelerate. And compare naman doon sa backfire na nakasasama sa ating mga engine. At pag meron kayo naririnig na backfire, nakasilakas ng mga tunog na putok ng baril o putok ng paputok, labintador o whatever, kailangan maalarma na kayo kasi it's a sign na there's something wrong sa inyong mga engine. Kasi yung backfire na yon, yung explosion ng backfire is umaabot hanggang intake, hanggang dun sa ano, sa air filter. So minsan nasusunog na air filter pag grabe na ang inyong backfire sa mga motor nyo. So pag meron kayong narinig na gano'n na malalakas sa tunog na parang putok na baril, it's a sign na kailangan nyo ng paayos. At wag na kayong magantay pa. Doon masisira yung intake nyo sa kayong mga valve nyo. Yun, medyo malayo aking destinasyon, tapos mabigat pa yung bag ko. Good luck. Good luck sa aking katawan, sa aking likod. Sige, medyo nga iluluwag ko itong strap para di masyado. Sabado ngayon, oh. Bala ko sanang ipalower itong motor, kaso pupunta ako ng Batangas. Siguro after ng Batangas, after kong makauwi ng bahay, and then may gagawin lang ako mods dun sa lowering kit. Puputulan ko lang siya para hindi masyadong mahaba, para hindi tumatama sa ilalim ng motor, and then papakabit ko na. Yeah. Yan na, go. Exciting yung ride ngayon kasi this is the first time na mairaray ko tong Z9 ng ganong kalayo. Ay, naka 6 gear agad ako, ba? Chill ride lang tayo, no? Di ako nagmamadali. Gulat naman yun. So yun, narinig nyo ba yun? Yun yung diesel pop sa aking tambucho. So hindi nga siya masyadong
delikado. At normal naman daw yung mga diesel pump. Kaso ang isa sa magiging problema is mag-overheat yung ating mga tambutso. So kailangan natin magpa-remap para at least mabawas-bawas yung diesel pump na yun, at para maiwasan din yung overheating. So isa rin sa cause ng diesel pump is merong leak sa inyong mga exhaust systems. So kailangan mahigpit ang inyong pagkakatornilyo sa inyong mga headers, and then make sure na walang tagas yung inyong exhaust from headers hanggang sa pinaka labasan ng tambutso. Kasi kaya rin nagkakaroon ng mga diesel pump is yung mga unburned na gasoline na galing sa engine, once na nakapasok ang oxygen sa inyong mga exhaust, is doon nagkakaroon ng pagsabog. So doon nagkakaroon ng mga diesel pump. So kaya kailangan is walang butas o walang tagas ang inyong mga exhaust systems, para hindi na maging ganun kagrabe yung mga diesel pumps nyo na parang kasinlakas na ng mga backfire. Di pa ako nakakalayo, medyo nangangalay na aking mga braso. Sabi nga ni Mrs., bakit di mo dalhin na lang yung Vulcan? At least relax ka, di ka masasaktan, di ka mahihirapan, di ka mangangalay. And then long ride naman, para mas relax ang yung ride. Kaso inisip ko nga, no, ba't nga hindi? Kaso naalala ko, apakalakas pala ng ingay ng tambusyo ng Vulcan na yun. So kung gagamitin ko yun ng long ride, at tapos ganun kalakas yung tambutso mo, good luck. Good luck sa ating mga tenga, kasi talaga nakakarindi siya pag mga ganung long ride. Yeah boy. Yan o. Yan, tumagat yun o. Neutral. Let's go. So ngayon di na ako nahirapan mag first gear. So kailangan bitawan ko lang ng konti itong clutch lever, and then tatapak ako papuntang first gear, and then yun, wala, kakagat na. Wala kahirap-hirap. Kasi dati nasa stoplight ako, so naka-neutral yung aking motor, nakahinto ako eh. And then nung mag-go na, tinatapakan ko po ulit-ulit yung aking first gear. Kasama ang palad, hindi siya kumaagad sa first gear. Hanggang sa, yun, nabubusinahan na ako, natataranta na ako. Di ba, hassle eh. So, ibalik yung usapan natin doon sa diesel pump. So, ngayon, may mga narinig akong diesel pump. So, pwede ko pa rin siyang mabawasan. Mababawasan siya, pero hindi totally mawawala. Kasi normal nga naman talaga ang inyong mga motor na mayroong diesel pump, dahil nga tayo ay nag-customize na ating exhaust systems. So talagang lilitaw at lilitaw ang mga diesel pump, dahil tayo ay nagputol na breadbox, and then nagkabit tayo ng slip-on exhaust. So lilitaw at lilitaw talaga yan. So sa mga hindi pa nag-customize ng kanilang mga exhaust systems, wala talaga kayo maririnig na diesel pump. Pero meron yan, nangyari lang yan sa loob ng inyong mga exhaust systems. At dahil meron kayong mga breadbox, catalytic, kaya hindi nyo sila narinig. At dahil naka-stock exhaust system kayo, very minimal ang mga diesel pump. So sana tama yung explanation, no? Di naman ako ganun ka-expert. So isa din ako sa mga nag-google at nag-YouTube. So dahil nga sa naalarma ako doon sa nalaman ko sa mga backfire na nakakasira ng mga engine, is doon ako nagsimula mag-research. Syempre, ang mamahal ng mga motor natin. So sino ba naman ang gusto na masiraan ng motor, di ba? So sinishare ko yung aking mga nalaman, aking mga nabasa at napanood sa YouTube, para sa ganoon kayo din mga nagmumotor is magkaroon ng tamang kaalaman, para maiwasan ang mga ganoong pangyayari sa inyong mga makina. At syempre para maikalat rin natin itong mga ganitong impormasyon sa ibang mga motorista. Katina naman ng ano, katina naman ng ilong ko. Ah! Katina ilong ko. Kailangan na magpa-trim. Eh no, diesel pop, diesel pop, diesel pop.
Tagal ko na rin nagbi-big bike, pero hindi pa ako marunong mag clutchless shift. Hindi pa rin ako marunong mag-rep matching. Ayoko muna siyang practicein kasi medyo natatakot pa ako, tinakbahan kasi unang-una, mamahalin ng mga motor na big bike compare sa mga scooters, di ba? Syempre, iniisip ko, pag gagawin ko yun, baka mamaya is madisgrasya ako, diba? Delikado. Nice bike. Ano ba yung bike yun? So gusto ko nga matutunan yung clutchless shifting saka rev matching kasi masaya daw siyang gawin at makakabawas sa inyong mga stress sa pagmamotor, may iwasan na hirap sa pag-shift at pagpapalit ng mga gears. So nakakatawa raw siyang gawin. Sabi na iba madali lang daw, pero ayoko muna siyang practicing ngayon at hindi pa ako ready. Mahirap pag di pa ready at binigla mo, baka may mangyaring di maganda. Mahirap na. May nag-iingat kesa masyadong kampante, pabaya at di nag-iisip. Ayun o, diesel pop. Pugak. Natural daw sa mga nagbi-big bikes yun kasi karamihan sa mga nagbi-big bikes is naka-open pipe. Shoutout doon kay kuya na nag-comment doon sa aking video doon sa first gear problem na pinost ko. So siya yung nag-share sa akin na yung naririnig ko daw ay hindi backfire kundi diesel pop, which is normal daw. So shoutout kay kuya, salamat at pakalaki ng tulong mo sa akin kuya, at nagkaroon ako ng peace of mind. Pero kailangan ko pa rin siyang ipa-ring up. So sa nangyari sa aking motor, parang ano unli pops. Inuubos. Ano nga ba yun? Sa case ng motor ko, marami siyang diesel pop, malamang may mga leaks to sa exhaust system kasi ako lang yung nagpalit nito ako lang yung nag-customize, ako yung nagpalit ng slip-on exhaust, ako yung nag-cut ng bread box, ako na yung nagbaklas at nagkabit at nagikipit ng mga tornilyo sa mga headers at sa mga dugtungan ng exhaust. So malamang meron tong leaks, so kailangan mapacheck. Nasira kasi yung aking yung aking torque wrench. So hindi ako sure kung tama yung higpit ko kasi hindi nga ako gumamit ng torque wrench. Hindi ko sure kung tama yung torque ko dun sa mga tornilyo sa headers. So kailangan kong bumili ng bagong torque wrench. Ang standard daw na higpit sa mga headers is sabihin natin mga 10 to 16 foot-pounds. Yun, pero nakita ko dito sa manual ng aking Z9 is nasa 18 foot-pounds, 16 or 18 foot-pounds, mga ganun. At mainit na. Nararamdaman ko na sa helmet at sa aking mga braso. Kasi umalis ako ng bahay mga 8, pasado 8. So expect natin mainit na nga. At lalo na pamamaya, siguro pag umuwi ako na tanghali, talagang mainit. At magpapagas muna ako sa next na gasoline station para makainom na rin ng malamig na tubig. Oh yeah. Hindi ko pa kasi napapakapitan na auto shift tong motor. Medyo nagmamadali pa naman ako. Kaya siguro baka bukas na. Para next time, dire-diretso na yung mga biyahe natin. Thank you. Tingnan mo na ron. Sana hindi mawala. Malayo-layo pa yung aking Ida Drive, okay lang naman, carry. Alam bakit? Kasi dire-diretso tayo mag-expressway tayo.
So SLEX, and then after doon Startol, and then yun, Batangas City. Teka, napapansin ko pa iba-iba yung reading na ano ko ng fuel consumption. Ayun o, nagpa-fluctuate siya eh. So isa doon yung sa mga cost ng nag-customize ng mga exhaust system at hindi pa nagpapa-remap. So siguro baka next week magpa-remap na tayo pag medyo nakaluwag-luwag na sa schedule. Nagulat ako, nasa ano siya 23 km per liter, kaya sabi ko grabe ang tipid ngayon pero nakita nyo nagpa-fluctuate to, paiba-iba yung readings na consumption. Wow, grabe, traffic. Yun lang. Patay tayo na to. So dahil nakamotor tayo, medyo makakasingit tayo ng konti dito sa traffic sa expressway. At syempre mag-ingat pa rin tayo kasi malalaki itong mga kasabay natin. Siguro kailangan lumipat sa kabila kasi bus yun bus. Saka may truck po. Dito tayo sa mga kasingit tayo na maayos, yung medyo hindi naman ganun kalalaki yung kasabay natin. Kung scooter yung dala ko, nako, walang kahirap-hirap yan. Pero dahil mataas tong motor na to para sa akin, and then mabigat pa, kaya medyo challenging, diba? Kaya yun lang. Yeah. Medyo nahirapan ako sumigit kasi masyadong malapad itong handlebars. At hindi lang yon, yung side mirrors natin, itong mga handlebar mirrors natin is mas malapad siya or mas mahaba siya, kaya medyo nag-aalangan ako ba kasi may sumabit tong mga side mirrors, so yung handlebar makagasgas tayo at madisgrasya tayo. So kaya dagdag ingat tayo sa mga ganitong sitwasyon sa kalsada, lalo na yung mga naka big bike. Pero kung naka scooter ako, maning-mani yan dahil sanay na sanay ako sa scooters doon sa aking Yamaha Mio i125. Maning-mani yan. Saka mababa yun ito ibang level to. Tapos may truck pa dun medyo delikado. Hindi ako masyadong dikitan yan. Siguro pag guminto siya or medyo maluwag-luwag, hindi ko siya yan, mga ganito. Hanggat maaari talo-talo tayo kay truck, talo-talo tayo ng truck kasi hindi tayo sasantuhin yan, tutuloyan ka talaga yan. Nagmamanhid na yung aking mga kamay. Eto, akala ko relax riding tayo, sa Mang Palad meron traffic. Hindi ko alam kung hanggang saan yung traffic na to, at sana malagpasan natin ng safe traffic na to. Singit ako ng singit para makaiwas, kaya dagdag ingat, doble ingat tayo dito or triple ingat kung maaari. So kailangan naka-insured itong mga motor natin, mahalaga yun.
Yung mga insurance naman is pwede naman nahulugan eh. So diba, kailangan naka-insured ang mga motor natin, mga ibang mga sasakyan natin, para na rin sa iwas sa bala. At sa ganoon, yung mga kabanggayan natin is magkaroon din ng peace of mind. So medyo bumibilis na yung takbo natin. At yun, nakaiwas tayo sa traffic. Siguro dahil sa ginagawa yung kalsada doon sa bandang right side. Dito ulit tayo nakapagpagas. At hirap na hirap ako ganino sumingit. Nalagpasan na natin tuloy yung next na gasoline station. Nakita nyo ba yung ginawa ko? Red matching. Red matching na gawa ko. Aksidente. Ayun, oh. Pero meron akong ano eh, nadadalsos pa rin ako eh. Siguro dahil low speed ako, so ginagawa ko yung red matching ng low speed, kaya medyo merong ano, natawag doon, dos eh. Yeah. Boss, ano, kano ba? 300? 95. Premium. Yun, na-record. Akala ko hindi. Sige po. Boss, may 7-Eleven po ba rito? Wala. So sa ibang ano lang, stopover. Thank you. Contact rewards sir. Okay ba? Tignan natin hanggang saan naabot ang 300. Mukhang di abot to. Kung galawin ka ng 200, boss, pwede pa dagdag pa 200. 200 pa, oh. Kasi 3 bars lang ako eh. Baka maubusan din, sayang lang. Para di na pahinto-hinto. 200 Papa. Para 500 na. Okay, bagong topic. Saan naabot ang 500 mo? So nagtira ako ng 500 na sukle. 500 na magiging sukle para sa atin tol, kasi aabot na almost 500 pesos ang toll from MCX exit hanggang dulo ng Star Toll. So tignan natin kung aabot hanggang bahay or hindi. Sige pa. Sige. So ito sukle. Okay na yan, para madaling mo ba rin mamaya, kasi ang hirap bumunot pag nakaganito, masyado mahaba yung aking mga guantes. Kaya alam mo naman yung mga kamay ko maikli, pero nakakatawa no, parang nagawa ko yung rev matching nung mga ilang beses. Kaso mabagal ako eh, kaya medyo may dos-dos ako eh. Dapat ang rev matching is nagda-downshift ka ng smooth, ang hindi parang sumusubsob. So dito ba o sa kabila? Dito ba? Ay hindi yata eh. O hindi, ito yata sa kabila. Sa kabila yata tayo. So nagpagas tayo na 500 pesos. Kaganina may 1 bar tayo. Ngayon nadagdagan ng ilang ba to? 1, 2, 3, 4, 4 na bar. Nadagdagan na 4 na bar yung ating fuel tank. Yung mga napapanood kong mga motovlogger,
na from south, from Cavite. Nakikita ko dito sila naghihintay, no? Dito sila ayun, no? May mga riders din, no? Army, Navy, kasi maganda yung parkingan, no, sa tapat. So yung mga naka big bike, yan ang kanilang mga ideal na meet up place. Agad na mga motor, naka BMW, oh. Tayo Kawasaki. Bakit? Maganda Kawasaki, no? Ever since naka-Kawasaki ako. Kawasaki from Say1 2010 hanggang Say 900. Yun, Triumph, oh. Nakalimutan ko ng model, pero dati nung hindi ko pa nabibili to, itong Say9, bala ko sanang i-swap si Vulcan doon sa ganyang motor, Triumph, and then add na lang ako ng cash. Pero nung nakita ko to, nung nakapost sa Facebook, ito yung pinili ko kasi napakasulit. Inline 4 na, tad pa ng mga features, napakapugi pa talaga, napaka-smooth, magaan pag tumatakbo, diba? Mura pa, sangka pa. Ito yung sulit na big bike talaga. Di katulad ng C1000, no? Parang ewan ko ba, ang mahal niya pero ABS lang ang meron siya, sa totoo. Nakadalawang Z1000 na ako, pero ang medyo hinanakit ko doon sa motor na yon, sa mga nag-design ng motor na yun, is bakit di pa nila nilagay ng mga traction control, di ba? Kasi ang mahal na niya sa presyo niya. Saka ang mahal niya doon sa kanyang sa kanyang design, sa kanyang mga features. Siguro mahal siya dahil doon sa makina, kasi napakalakas talaga ng makina nun. Hindi ko alam Alam ko isa pa sa nagpamahal ang presyo niya nung naging sila nung Z1000R. Nung Z1000R siya si Kuya. Nung naka C1000, nung nagkulumabas na model na C1000R, naging na siya, naging Brembo brakes na siya, tapos naka all-in rear shocks na siya, kaya nagmahal na siya Pero kung ganoon, dapat meron man lang mga features na like power modes or traction control, kahit mga ganoon man lang. Pero hindi, napaka basic pa rin napaka standard pa rin. Pero ito talaga sulit na sulit. Ako talaga promise, sulit na sulit. Ako may truck, layo tayo ng konti. Ayoko dyan. Ito yung situation na naka rain mode ka pero hindi naman umuulan. So ginagawa namin yun para makatipid ng gas, lalo na mga medyo long ride. Ayun kapatid na nakaka-Kawasaki, I think yun, yung adventure ng Kawasaki, yung versus 1000 yun, versus 1000 na hindi sa akin pa pwede dahil sobrang taas. Lubavsky, mga kapatid na naka-Kawasaki. Ayun, gasoline station. Pero parang gusto kong idiretso na hindi ko alam kung meron doon 7-Eleven. Try natin magkano drive matching. Parang pa rin di pa kaya medyo nagagawa ko siya. More practice pa. So anong nangyari kasi parang medyo napapasobra yung tiga ko dun sa throttle. So sabi nila kung magre-rev match ka is konting konting tiga lang. Kung hindi ako nagkakamali kasi kaganina nakapag downshift naman ako, pero meron pa rin daus-dos sumusubsub pa rin ako ng konti lang naman. Teka, may naalala ko, nakalimutan ko yung kapote ko. Good luck. Lipat tayo sa kabila. Lipat din naman to. Yan na Pumiga na. Ito
huli nito, no? Naka-rainbow pa yan. Oops. Relax lang tayo mga kaibigan. Hindi natin kailangan may pagunahan. Medyo malubak dito sa side na to, kaya kailangan dito tayo. So sa mga hindi pa nakakapunta sa bandang south, sa bandang Batangas, papuntang pier, maganda mapanood nyo to, no, para makita nyo na rin yung mga dadaanan nyo. And then yung mga dapat iwasan dito sa kalsada na to, kasi marami lubak, may mga potholes din, lalo na sa right side lane na to. Minsan nakala nyo parang maluwag yung gulong nyo, kasi minsan maalog. Yung pala, yung kalsada medyo hindi pantay-pantay, kaya pag dumadaan kayo parang meron tugod. Meron kayo marinig na ganoon. Dati kasi akala ko maluwag yung mga gulong ko, yung mga tornilyo ng mga gulong ko, yung pala yung kalsada hindi siya ganoon ka-smooth. Kaya maganda, lalo na to, kaya kailangan dito talaga tayo. Baho, may tae. Tatry ko lang mag sports mode, kasi napapansin ko pag naka-rain mode ako, parang medyo yun nga, medyo mabagal yung kanyang arangkada. So try ko lang, tapos babalik din agad ako sa rain mode. So ngayon naka sports mode na tayo. Ayan, let's go. Ang lakas na nga. Malakas talaga siya, at napaka-smooth niya nung arangkada niya. Kaya hindi kayo nito pahirapan talaga. Napaka-gentle niya. Silipat tayo rito, no? Babalik ko sana sa rain mode. Baho. Amoy eat. Amoy na amoy. Grabe. Kaya tumututok minsan yung GoPro ko dito sa baba, kasi maluwag na pala helmet. Dati masikip sa akin to, ngayon inaraw-araw ko na yung paggamit, kaya lumawag na yung helmet. Ito, malapit na pala tayo eh. Titignan ko kung nagre-record pa. Hindi ko naman napapansin eh. Oo, nagre-record pa siya mga kaibigan. At bago ko makakalimutan mga kaibigan, please lang paki-like at subscribe itong aking channel. At para sa ganun ay mas ganahan ko pa ang paggawa at pagpo-post ng mga ganitong mga video regarding sa pagmumotor, at kung ano-ano pa tungkol sa pagmumotor. Wala nang iba. So time check, 10:01 na, 10:03. 15 minutes more, nandun na tayo sa aking destination. So sa mga di pa nakakaalam,
Isa akong site reliability engineer at madalas ang aking pagbabiyahe sa iba't ibang lugar. So pupunta ako sa Batangas at kung saan saan pa, sa Makati, sa Iloilo. Doon pala tayo sa, sa Cash. Nuwari pa, hindi nga pala tayo. Ayun, so madalas akong bumabiyahe. For short, in short. Yeah. So ayun, ipalit lang ako ng battery kasi nalobat na. Painit na, tumatakak na yung pawis ko. So nalagpasan na natin yung yung flyover pag dediretso ka ng pier. Hindi ko na nakunan yun. So ito, tuminto muna ako sandali para magpalit ng battery. Maigi na marami tayong dalang battery para lagi nating nakukunan yung isip lagi bigla humihinto eh. Bigla humihinto. Kaya lagi nag-iingat sa kalsada dahil hindi natin alam ang kilos ang bawat sasakyan. Mas okay na hindi nagmamadali kasi nagmamadali. At sa gayoy, marami kang time para makapag-react sa kung ano man ang maaaring mangyari. Bango. Amoy chicken nuggets. Pahinga muna ang kamay. Tayo sa kabila. So dito pupunta ako yun yung max na yan. Yung pupuntahan ko, mimingit lang ako dyan. Tapos uwi na rin ako. Ganun lang. Magkokotse sana ako kaso ito namang misis ko is meron daw siyang workshop. So sige, magmumotor na lang ako. Sabi niya gamitin ka raw. Pwede ka naman daw hiramin. Basta pagkatapos ko gamitin, pupultan ko lang daw yung kotse niya. Diba? Habit na may asawa ko eh. Dito na nga pala tayo. Oopsie. Topi amane. Ari ko. Mainit. So hanggang dito na lang muna, no? Papatay ko muna yung recording. Okay, kita kits.